Napakagaling na pulmonologist, Dr. Jose Hezron Morfe. Si Dr. Morfe, nag-graduate siya sa University of Santo Tomas, doon din siya nag-residency training, at doon din nag-fellowship Pulmonary Medicine at Critical Care. Consultant din siya sa Center for Respiratory Medicine sa UST, at marami ng awards si Dr. Morfe mula nung bata pa siya. PCP Young Investigators Award, chair din sa Philippine College of Physicians, at syempre Philippine Coalition Against Tuberculosis. Ito yung sikat na PhilCat National Chair si Dr. Morfe for 2 years, 2014 and 2016. Kamusta po, sir? Mabuti Ron? naman. Nice to be here. Yes, oo. Alam ko marami ngayong nangyayari sa tuberculosis. Talagang kailangan malaman ng kababayan natin. Very important topic talaga ito ngayon. Short lang, Dr. Morfe, parang dumarami ang TB sa bayan natin ngayon. Hindi naman sa dumarami, pero marami. Ang Pilipinas ay kasama sa 30 bansang binabantayan ng WHO para sa problema ng tuberculosis. Dati-rati, nakarank tayong number 7, number 9, doon tayo naglalaro. Sa buong mundo. Sa buong mundo. Out of 200 countries, number 9 tayo, parang Oo. There are 22 countries kasi ang kumakatawan sa more than 80% ng TB case burden sa buong mundo. At ang Pilipinas nga ay kasama sa top 10. So, recently, napag-alaman na although na-award tayo ng one of the countries na naka-reach ng Millennium Development Goal, kung saan pabababain natin by 50% yung ating incidence, prevalence, and mortality, dumalabas nung kinonduct natin yung National Prevalence Survey, apparently, doble pa pala yung natitira. Kumpara nung binase nila sa mga dating pagsusuri, ngayon, mas sensitive kasi yung ating mga test, so marami pa tayong mga kaso ng TB na hindi pala natin nakikita, na hindi natin nadadiagnose. Yes. Base dito sa survey, siguro ma-explain natin, Dr. Morfe, konti. Ano ba itong mga numbers natin ngayon sa 2016 National TB Survey? Kahit short lang siguro. So, lumalabas na meron tayong mga 1 milyong mga pasyente na merong TB pero hindi pala nila alam. No? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Tapos doon, in fact, nakakakita tayo ng higit 1,000 sa kanila ang positive talaga sa mikrobyo ng TB kada 100,000 population. So, iniistima natin talaga na 760,000 talaga yung meron mga kaso ng TB. Ito yung active tuberculosis. Oo. Pero kung kukumpara mo yung ating kaso ng TB noong 2007 and 2016, kung pareho lang yung gagamitin nating test, hindi talaga nagbago. Parang yung confidence intervals nila mag-overlap. So parang sa nakaraang 10 taon, kung saan napakaraming pondo ang ibinuho sa atin ng ibang bansa, despite all of that, parang hindi masyadong gumalaw yung ating TB prevalence. Now, maraming nagsasabi na parang nakakalungkot naman, bakit ganon? Pero mas malulungkot tayo kung dumami. So, ang magandang balita is marami tayong na-save, marami tayong nagamot. So, kung tutuusin, pinalalabas nga ng DOH na 6.5 million ng kaso talaga yung ating na-examine. Tapos noon, 2.2 million yung ating nabigyan ng gamot. So, magandang balita yon. So, hindi talaga parang pangit na, ay, walang nangyari sa TB. Marami tayong nahanap, pero mas marami pa tayong hahanapin. Ngayon, saan natin sila hahanapin? Doon natin makikita ngayon sa mga risk factors na associated sa kanya. Yes. Ito yung mahalaga. Oo. Ito yung mga risk factors na posible magkaroon ng TB. Yun ba yun? So, sinasabi natin nga na kadalasan, naninigarilyo sila, no? 3 times or twice nga yung kanilang tsansa magkaroon ng TB kung naninigarilyo sila. Bukod doon, yung mga nakatatanda, 2.8 times yung relative risk ratio nila o yung chance nila magkaroon ng TB. So, madalas kasi nasasabi natin na
Ay, sa matanda, hindi na sila siguro napapansin. Usually nakatutok tayo sa bata. Pero ang mga matatanda ay isang vulnerable population na madaling kapitan ng TB at dapat nating gamutin dahil ang TB nahahawa doon sa hangin, no? So, kung kasama mo yung mga may edad na to sa bahay, maaari ka ring mahawa. Bukod doon, karamihan ng nakikita ay lalaki. Okay? So, dati-rate, ang ating ratio, 1:1.8 lang, no? Parang marami ngayon lalaki, pero hindi lalagpas ng doble. Ngayon, halos triple na ang kaso ng TB sa mga lalaki. So, iniintindi nating pilit kung saan sila nakikita, bakit hindi natin nakikita sa klinika. So, iniisip na baka nandun sila sa mga trabaho, kumikita. Hindi naman necessarily sa mga formal white-collar jobs, no? Kasi pinag-isipan, baka associated siya sa mga call centers, sa mga posibleng high-risk factor for HIV. Kaya lang lumalabas na maaring isa yung mga blue-collar workers na hindi talaga nagkakaroon ng pagkakataong magpatingin. Kumbaga, uunahin nila yung kikitain bago doon sila sa makapagtrabaho, yung makapagpagamot. Sir, sa tingin ko, matigas ang ulo ng mga lalaki. Simple lang ayaw magpa-check up. Hindi katulad ng babae, pag nagkaroon ng TB, talaga magpapa-check up agad Ay, isa yun sa mga iniisip nating rason. 3:1. So, parang 3:1. Oo. Ang lalaki may TB. Sa isang babae. Bukod doon, so iisipin natin, so yun na nga, kung nagkaroon ka na ng TB dati, malaki yung chance na magkaroon ka ulit ng TB. Pwede bumalik. Lalo na kung hindi natin ginagawa ng paraan, yung rason na nagkaroon, kung bakit ka nagkaroon in the first place. Kadalasan ng TB makita natin doon sa mga congregated settings, no? Congregate settings. So yun yung mga masyadong may overcrowding, yun yung mga mahirap na lugar. Oo, madali mong malanghap yung hininga ng mga katabi mo kasi nga siksikan kayo. So nasabi mo na rin lang, kasama yung mga mahihirap definitely, no? Mas marami tayong makikitang TB sa mahirap. Kasi sila yung mga isang kahig, isang tuka, hindi aalis ng kanilang mga trabaho dahil gusto nilang merong maiuwing pera para pantustos sa mga gastusin sa bahay kaysa sa magpatingin. Bukod doon, yung mga merong diabetes mellitus, no? So ito yung mga Yan ang bago ngayon, sir, di ba? Oo. Sa mga non-communicable diseases na associated sa TB, yung mga may diabetes, mga 3 beses ang chance ang magkaroon ng TB kumpara sa mga walang diabetes. Bakit mas tinatamaan, Dr. Morfe, yung mga may diabetes na magkaroon ng tuberculosis? Ang rason kasi is para silang immunocompromised, no? Mahina yung katawan. Mahina yung panlaban sa infection. So, mas madali silang makakuha ng mga sakit katulad ng TB. Pero ang pinaka-importanting risk factor na lagi kong binabanggit, exposure. Kung walang exposure, walang infection. Kung walang infection, wala tayong disease. So, ang importante talaga sa ngayon is ma-diagnose ng maaga para hindi makapanghawa yung mga index cases. And bukod doon, kung nahawaan ka, ikaw rin makapagpagamot ng maayos at maaga. Okay. So, isa pa is, so nasabi natin sa urban centers, no? Sa mga city? Oo. Bakit mas marami sa city? Mausok ba? Hindi makalanghap ng hangin? Well, O posible na kasi may association kahit papano sa mga lung diseases ang TB na nare-retain kasi yung secretions, pwedeng mabuhay yung mikrobyo. at lagi kang may plema, gano'n. Oo, naiirita yung ating daanan ng hangin. So, maaring yung plema na nandun, pa isa-isa, Mas tumagal siya. yung mikrobyo sa loob. Kumbaga, yung usok kasi may mga dala siyang chemical na maaring makapag-paralyze o makapagpahina nung Mga silya. silya pagpapalabas natin ng plema. So, ang nangyayari is mas madalas nare-retain yung mikrobyo sa katawan at tutubo. Ang tuberculosis, Dr. Morfe, isa siyang bacteria, di ba? Ito pinapakita natin sa baga. So, isa siyang tipo ng bacteria na 1 to 5 microns, so napakaliit lang, hindi mo siya makikita. Normally, nakaangkas lang siya sa hininga ng tao. Meron kasing mga droplet ng
tubig, parang water vapor, kung saan aangkas yung mikrobyo kada labas ng hangin sa ating baga. Parang ganito, Dr. Morphe. Yan. Okay? So may mga nakaangkas, tapos nun, malalanghap ng iba. Kung paisa-isa lang, mailalabas mo rin kung hindi ka naninigarilyo, maganda yung bronchial hygiene mo, yung nailalabas mo yung plema. Pero kadalasan kasi, chronic exposure ang nangyayari. So marami tayong mikrobyong nalalanghap and eventually, magkakaroon na tayo ng infection. Pero 10% lang nung na-infect actually ang magtutuloy doon sa disease itself. So, siyam sa bawat 10 mananatiling malusog. Magkakaroon tayo ng tinatawag nating latent TB infection. Pinakamataas ang tsansang magka-TB ang isang tao sa primary exposure sa first 2 years. Kaya sa bata, maingat tayo na kasi maaring kumalat yan sa kanilang utak, kumalat sa puso, sa buto. Very careful tayo sa mga less than 5 years of age. So, nung mga panahong yon, mga 25% yung tsansang magkaroon ng TB yung mga nahawa. So, importante na yung mga bata, nabibigyan natin ng prophylaxis with isoniazid para hindi magtuloy-tuloy yung infection kung sakali man nahawa sila. Sinong mga bata below 5 years old ang bibigyan natin ng isoniazid? Hindi naman lahat, di ba, Dr. Morphe? Kadalasan yung mga anak lang ng mga taong meron ng TB. Kasi basta anak sila, kahit walang sintomas, bibigyan na. Kasi normally, so hinahanap natin yung mga may ubo, yung hindi magandang dumodo, yung mga namamayat, sila yung mga hindi masigla. So, may mga simptomas ang TB na nakikita kahit sa mga sanggol. Pero kadalasan ang hinahanap natin dun sa mga taong na-expose. So, usually, ang bata naman hindi nakakahawa sa kapwa bata. Kumbaga, nahahawa sila mula sa matanda. So, hanapin natin kung sino yung mga kasama nila sa bahay. So, usually, kapag may bata at merong ginagamot na TB doon sa loob ng household, sila yung pinoprotektahan natin. Bibigyan natin sila ng prophylaxis ng INH for at least 6 months. Yes. Siguro, kahit para malinawan ng kababayan natin, Dr. Morphe, paano ba talaga nakahawa yung isang tao sa TB? Palagay natin, kunwari ako, meron akong TB, kunwari. Tapos, paano ko maililipat sa iyo o sa ibang tao? Lumilipad sa hangin. Sabi mo kasi 10% lang ang pumapasok. Gaano ba kalayo yung ubo dapat? 3 piya lang, 3 feet lang, para mo malanghap yung hininga ng katabi mo. Tapos noon, kung panay-panay yung hindi nila pagtakip ng ubo nila, hindi gumagamit kunyari ng mask, kung symptomatic sila, naipapasa nila to sa hangin. Tapos importante kasi na maganda yung daloy ng hangin sa bahay. Kung kulob, lalo na kung nakikita natin sa mga urban poor. Yung bahay, Oo, ikot no? na naikot yung hininga. Oo, walang mga bintana, hindi dadaloy yung hangin. Mula 8 hanggang 24 oras, maaaring lumulutang yung mikrobyo doon sa hangin. Tapos noon, the more na magtatagal ka doon, tapos malalanghap mo yon, doon ka magkakaroon ngayon ng TB. Ilan ba kailangang TB bacteria bago ka tumubo sa baga mo itong TB? Konti-konti lang na sampulan ka o kailangan punong-puno yung baga mo? Hindi, kahit isa lang maaari siyang tumubo. Kahit isa lang. Pero ang importante nga, kasi kung isa at maganda yung panlaban mo, mailalabas mo siya. No? Pero kung yung nandun ka sa state ng katawan mo hindi maganda, mahina ang panlaban, tapos naninigarilyo ka, hindi mo ngayon mailalabas yung isang mikrobyo na yon. So, papasok na siya sa katawan natin. Tapos doon, magtutuloy-tuloy na yung inflammatory response ng katawan hanggang sa kumalat na siya. Mas madalas nakikita siya sa baga. No? So, doon sa daanan ng hangin natin, papasok na siya doon sa laman ng pinakabaga.
mahilig kasi itong mikrobyo ng TB sa oxygen. So, kadalasan nakikita natin Pakita to natin sa x-ray yan. doon sa taas, Yan, no? sa taas. Parang ganito, Dr. Morphe, yan, x-ray na yan. Oo. Pag ganyan, may TB na yan, yung nasa kaliwa. Di ba? Oo. So, madalas makakakita tayo ng pamumuti. Pag may puti yung baga, ang iisipin natin is bukod sa buto, yun ay mga plemang makakapal. So, eventually, malulunod ng plema yung mga lobo ng baga natin. Tapos noon, minsan, magkakaroon na ng kakainin na ng mikrobyo yung ating baga. Magkakaroon na ng butas o cavity. Tapos minsan, meron namang TB na masyado na marami. Dr. Morphe, ito yung miliary TB na sinasabi. Bihira lang ba itong miliary? Ito parang buong baga na, oh. Dati-rati, bihira nating makita. Dati bihira to. Oo, pero kasi, dahil mas madalas na yung kaso ngayon ng TB, lalo na sa may HIV, yan yung makita natin kasi sa bata o kaya doon, sa ngayon, kahit sa matanda, na madaling kumalat. Kasi sabi ko nga, dati-rati, madali nating makontain yung disease. Pero sa ngayon, parang halos hindi mo ma-contain yung sakit, tapos kakalat siya through the blood and lymphatics, kumbaga. So, hindi rin pala magandang balita na dumarami ang HIV sa bansa natin kasi pag sila ang tinamaan ng TB, mas tinatamaan, mas malala din yung mga kaso. Tama. Kahit yung diabetes na mas dumadami sa Pilipinas, hindi rin yan maganda para sa TB. Oo. Actually, marami pang sakit ang associated sa How about mga kidney disease? Oo. Pwede So, rin ba? pwede rin sila. Aabot siguro ng mga 16 to 20 times yung chance nila magkaroon ng TB. Yung Kaya, mga kidney failure, dialysis. kaya part ng clinical practice guidelines ay dapat nga binibigyan sila ng prophylaxis din. Kumbaga, no? May test din sila sa latent TB infection, mga solid organ transplant, stem cell recipients, mga rheumatoid arthritic patient, for example, na binibigyan ng biologicals, yung may anti-tumor necrosis factor. So, isusuppress niya yung reaction ng body mo, magiging active yung mga TB na dating latent lang o natutulog. Tapos ngayon, kakalat na siya, magigising. Swerting-swerte po tayo, kasama natin si Dr. Morphe. Mapapansin nyo, malalim talaga ang discussion niya, pang pulmonologist, hindi lang yan, pang public health, pang PhilCat. So talagang pwede natin itanong sa kanya yung mga mahihirap na mga kaso. Tama nga sir, yung sinabi nyo, di ba, yung mga gumagamot ng rheumatoid arthritis, SLE, How about yung naka-prednisone tablet, steroid sa hika? Kung short course lang, actually hindi talaga ganun kaya pa ng katawan. Pero kung naka-prolonged immunosuppression ka na kasi gawa ng napakatagal na exposure sa steroid, maaari. Actually, pati buntis, no? Ini-advise din namin na magkaroon ng testing for latent TB infection kasi mas malaki yung chance na ma-reactivate din siya kung sakasakali, lalo na kung may HIV siya. Meron din tayong mga kaso ng mga pasyenteng may cancer o kaya yung mga may GI surgery, yung tinanggalan ng bituka, mas malaki rin yung chance nila magka-TB. Yes. Ngayon naman, Dr. Morphe, how about yung testing? Siyempre, nakikinig sa atin, gusto nila malaman, may TB ba ako? X-ray lang ba to? Malalaman na o mayroon pang ibang test sa matanda at sa bata? So, ang pinakamadalas na ipinopromote o pinaalala sa mga tao is talagang magpasuri ng plema, no? Kasi yung mga pasyenteng inuubo ng 2 linggo o higit pa, so sila yung madalas may chance ang magkaroon ng TB. Tapos noon, dahil ngayon hinahanap natin sila, pwede nating kahit hindi pa umabot ng 2 linggo, pero kung ikaw ay na-expose sa isang taong alam mong merong TB, dapat ipasuri kaagad din natin. Dapat yung mga taong may mga risk factors tulad ng, sabi ko nga, diabetes, may kidney disease, tapos inubo lang kahit wala pang 2 linggo, kung hindi pa sila dating nasuri ng mga physicians nila, ng mga doktor nila, dapat silang ipasuri. Ano ang ipapasuri? Yes. So,
ang pinakamaganda kung meron ka ng ubo, ipasuri yung plema. Kasi ang gusto natin kaagad is bacterial confirmation, bacteriologic confirmation. Meron ngayon sa bansa na tinatawag nating gene expert or expert MTB-RIF na siyang madaling makakuha ng mga mikrobyo sa ating plema. Malaki na yung percent. Dati alam ko parang 50% lang tong sputum eh. Yung Ngayon, sputum na 50%, 50% pa rin hanggang ngayon. Although ang internationally, makukuha mo positive. sinabi nila ay mga 83 to 89% yung first slide, and then the second slide, makakakuha ka ng additional 9 to 14%. So yun yung tinatawag nating direct sputum smear microscopy. Libre ito sa mga health center. Tapos noon, yun ang pang-una nating ginagawang pagpapasuri. Pero dumating kasi tayo sa ngayon na marami na ngayong nucleic acid amplification tests o mga naghahanap tayo ng DNA ng TB na makakapagsabi sa atin kung talagang may sakit o wala. Ang sputum smear microscopy kasi kailangan ng 10,000 bacilli bawat ml ng specimen. Para makita? Oo, Positive. para mabasa ng medtech na ay positive. Bago niya sabihin nga na may TB, kailangan naghanap siya sa at least 20, 50, 100. Bago niya sabihin negative, 300 oil immersion field ang kanyang binasa. So napakahirap. Pero dun sa gene expert, magpa-positive siya in as low as 131 colony-forming units o bacilli per ml. So, yes, napaka-sensitive niya. Mahal ba to? Saan mapapagawa itong gene? Ano tawag? Gene testing? Gene expert. Gene expert Oo. testing. Isa lang siya sa mga aprobadong nucleic acid amplification test. No? Yung, actually, dahil siya lang yung pinaka-inendorso ngayon ng WHO, so tinatawag natin siya by its trade name, available siya ngayon sa ating bansa. There are approximately 189 centers all over the country. No? Bawat probinsya, bawat city, meron. Sa mga island municipalities, pinipilit natin magkaroon. By the end of this year, magkakaroon tayo ng over 320 gene expert machines. Libre lang siya kasi Libre dapat sa health center. Yes. Oo. Wala siya sa health center. Kukunin yung kukunin yung plema, plema, papadala doon sa provincial testing site. So sabi ko nga, May tip ba tayo, Dr. Morphe, paano magbigay ng specimen na sigurado makakakuha ng plema? Diba yung iba, mali pag-ubo, walang plema. so ang sabi lang sa ating guidelines is kailangan, one, magmumog yung pasyente. Tapos noon, siguraduhin walang natitirang pagkain sa kanyang bibig. Okay. Kasi hindi rin siya ma-examine ng gene expert kapag may contaminant na pagkain o dugo. So mas maganda na humingang malalim ng 2-3 beses, dumahak sa isang closed container. Tapos noon, yun na yung papasuri natin. Importante na hindi nakatapat sa araw, hindi ganong kainit yung pinaglagyan natin ng plema. Kung pwede, dark-colored container. Usually, opaque itong mga container, available to sa health center din ng libre, bibigay nila. Tapos ma-examine siya agad-agad. So maganda pala sa TB bacteria sa plema maarawan para mamatay agad yung mga bacteria. Kung maaalala natin nung mga nakaraan sa sanitarium, ganun yung mga kanilang kasi itatapat ka sa araw, nandun ka sa Araw. tabing baybayin. Oo nga. Maaaring yun na nakakatulong, no? Sinasabi nila yung ultraviolet rays na C, oo. C. Oo, siya ang hindi lang yung A and B, kumbaga yung C ang importante. Siya ang makakapatay doon sa mikrobyo ng TB. Although recently sinasabi rin nila, hindi rin lahat kasi nakakapatay, no? Pero mas marami yung nakakaalala na itapat mo lang sa araw, maaring mamatay din yung TB bacteria. Palagay natin may isang pasyente, kasamahan mo sa bahay, may tuberculosis, hindi pa siya nagagamot, so dapat hiwalay ang kutsara, pagkain, tuwalya. Hindi naman po. Basta importante na kapag ginagamot ka, importanteng araw-araw mong inumin yung gamot. Kasi in as short as
2 to 3 days because of the action ng INH sa fast-growing extracellular bacilli, babagsak na kagad yung bacilli load nila by 90%. In how many days? 2 to 3 days lang. Bilis, ah. Pero it takes another 4 to 8 weeks, but on the average, happening on days 14 to 21, babagsak siya by 99%, the pre-treatment level, primarily because of the action of rifampicin tsaka pyrazinamide Pakita natin ito doon sa mga slower growing extracellular bacilli. So, in as short as 2 to 3 weeks, pwede nang hindi nakakahawa yung ating mga pasyente. Doon sa mga smear negative o walang talagang mikrobyo sa plema nila, mababa yung load, in as short as 5 to 7 days, hindi na sila nakakahawa. Pwede na magtrabaho sila. Talagay natin kung may trabaho sila sa office o driver, in 2 weeks, pag uminom ng gamot, back to work na. Ang ating requirement is to make sure na kung positive sila nung nagsimula, dapat hindi sila babalik sa trabaho o babalik sa eskwelahan hanggat hindi nagiging negative yung pagsusuri sa plema. Pero kung repeat test pa, mahal eh. Kung negative, hindi na uulitin. Libre nga po yung pagsusuri sa health center. Hindi ba pwedeng after treatment of 2 weeks balik na sa trabaho without testing? Kapag smear negative ka, kung wala talagang basilan. Oo, Kung una smear negative ka. Oo, in as short as 5 to 7 days, pwede. Pero ang gusto ng government, 2 weeks para maobserbahan natin kung may adverse drug reaction, kung compliant ba siya. Tapos kung doon sa mga bacteriologically confirmed, ang gusto naman ng government, 1 month. So, bukod sa pag-examine ng sputum or itong gene expert, para saan yung X-ray tsaka yung PPD kailangan po ito? So, normally, sa algorithm natin ngayon is, kapag negative yung sa plema, susunod yung X-ray. Tapos, pag positive yung X-ray, tsaka palang magpapa-gene expert. Pero ngayon, by 2022, ang gusto ng gobyerno, mauna lahat ang plema sa gene expert. Maaaring wala na sa algorithm natin yung direct sputum smear microscopy. Yung X-ray, gagawin natin siyang screening test para sa systematic screening ng mga pasyente tulad ng mga na-expose. Lumalabas kasi na karamihan sa mga nag-bacteriologically confirmed na nakita doon sa survey, karamihan sa kanila ay nag-positive sa X-ray. Kaya lang para makita yung 400 kunyari na positive na bacteria, mga 12,000 X-ray yung nakuha nila para makita yung 400 na positive sa X-ray, positive din sa mikrobyo ng TB. Yes, pakiulit, Dr. Morfe. Parang hindi ko na-pick up eh. So, hindi na ganun kahalaga ang X-ray ngayon? Parang ganoon? Mas mahalaga pa ngayon yung sputum exam tong gene expert? Yung X-ray kasi is 50% specific lang. Meaning, mataas ang pick-up rate niya, mataas ang sensitivity, pero yung shadows na nakikita natin, hindi niya masasabi kung TB siya, pneumonia siya. Wala na rin kasi pwedeng sabihin na, ay, typical ito para sa TB. Kasi sa mga immunocompromised tulad ng sa HIV, pwede na rin magkakamukha ang TB. No, merong mga mukhang normal, pero dahil may HIV siya, tapos doon inuubo lang, merong lagnat, pwede siyang may TB. Parang bago itong mga tinuturo talaga ni Dr. Morfe. Kaya siguro, sir, dapat meron tayong CPD units dito eh. Oo, feeling ko nasa convention ako kasi talagang malalalim yung mga. So itong mga X-ray na ganyan, dati po nakakita tayo ng ganito, bibigyan mo na agad ng anti-TB medicines yan. Kasi apical, mukhang babasahin ng radiologist na TB yan, hindi napapa-sputum test. 6 months gamutan na. Mali ba yung ganung gamutan ngayon? Ang pinaka-importante kasi na pag merong nagpa-X-ray, una, ang tanong natin, may luma ka bang X-ray? Kasi marami ring kaso na nakita sa National Prevalence Survey na masyadong malala o pangit yung X-ray. Pero yung plaka mismo? Hindi. Yung ibig sabihin, extensive yung disease. Extensive yung disease. Pero pag sinabi namin na pangit man yung X-ray niya,
Eh dahil dati na yan, kasi residual finding siya. Luma, peklat na. Oo, peklat. So yun ang pinakauna nating hanapin kung may lumang x-ray. Kung wala siyang lumang x-ray at pangit yung x-ray niya, ang susunod na tanong, nagamot ka na ba dati? Kung nagamot ang pasyente na dati at tama naman ang gamutan, pwedeng obserbahan. Kung wala talaga, negative yung plema, negative yung simptomas. Kasi kadalasan yung mga x-ray sa mga job screening lang natin nakikita, no? Pre-employment clearance. So biglang makikita, ay meron kang TB. Kadalasan susulat ng radiologist, PTB, undetermined activity or activity undetermined. So importante na ang pinaka-objective ng isang manggagamot ay to confirm by bacteriologic finding. Kasi yun nga, yung gene expert available na siya sa bansa at very sensitive kesa sa yung sa mag-x-ray lang. So ang x-ray, sa private cases, screening. saan sila pwede magpa-gene expert? Actually, tatanggapin din sila ng government network, no? Wala ba sa mga ospital, tertiary hospital? Meron din, tulad ng kunyari sa Makati Med, sa Medical City, saan pa ba? Sa Perpetual, meron, pero mahal ang singil nila. Mga magkano? Mga 5,000, 7,000. 5,000 per test pala. So malaking gagastusin ng gobyerno dito? Actually, sa gobyerno, libre siya. Pero siyempre babayaran ng gobyerno yung... Funded siya ng Global Fund for AIDS, TB, and Malaria. So, grant siya sa Department of Health. So, nakuha natin ng concessional price yung ating mga makina. Tapos nun yung ating cartridges, lumalabas na approximately $9 per cartridge lang. Pero dahil doon nga sa private, hindi sila nakakuha ng concessional price, mas malamang mahal. So, ganun yung pricing nila. Pero sabi ko nga, ang government naman, tatanggap kahit private referral. Libre rin nilang ibibigay, babalik rin sa inyo yung pasyente. So, in fact, nandun na tayo sa panahon na gusto natin na may private-public partnership. So, i-refer, Yes. tapos noon, isusoli rin sa'yo. Yeah. Kaya lang, importanteng magamot ng tama yung Yes, pasyente. kaya lang, Dr. Morfe, siyempre, isipin natin yung reality. Titingnan natin yung comments sa kababayan natin. Sasabihin nila, pagpunta ko doon, sasabihin, hindi available, o ibang araw. Kung gamot nga, wala. Ito pang mamahaling test. Meron ba yan? Paano kung, di ba? I'm sure hindi pa available sa mga lahat ng pasyente. Ewan ko lang, ilang percent lang nakakagamit ng mga test. Actually, Compared dun sa almost 1 million na possible na may TB, di ba? Sa ngayon kasi, masyado nga marami yung cartridges at pilit na inuubos ng gobyerno. So sa ngayon, wala namang problema, no? May counting backlog lang siguro sila ng official reading. Pero even at this point, gumagawa na tayo ng electronic notification, no? Na meron kami tinatawag na GX Alert. Naka-pilot siya sa Region 3 and Region 4A, kung saan kapag ang pasyente nagpasuri ng plema, lalabas kasi ang resulta within 2 hours. Pero kung sakali na taga ibang probinsya, magsasend ng text yung machine, inform yung pasyente, inform rin yung doktor na available na po, asahan nyo. Yung doktor may additional information kung positive or negative. Yung pasyente, sinasabihan lang na bumalik sa doktor dahil available na yung resulta. Ang tinatanong ng mga viewers natin, Dr. Morfe, yung palagay natin, nag-positive. Paano kung hindi nag-positive o hindi pa sila nagpa-test nitong gene expert? Tapos baka nabigyan na sila ng para sa TB sa private clinic. So, madalas kasi na kung hindi makapagpa-test ng plema, nakasulat din sa ating clinical practice guidelines. Maraming walang plema kasi. So, decision na yun ng doktor. So, kaya nga nagtuturo rin kami ng clinical correlation ng mga x-ray. Normally, ang hinahanap natin sa isang x-ray ay yung mga may butas o may cavity. Akala may cavity muna. Hindi naman. Pero isa yun sa mga sign na talagang merong active TB. Ikalawa, yung mga hazy or alveolar infiltrates kung tawagin na hindi distinct yung mga edges.
So sila yung pagsabi na, ay, may plema to, fresh yung lesion. Pero kung kadalasan ay linear streaky yung mga density, linya-linya. so kadalasan ito ay parang peklat. At ang gusto Pag medyo palinya-linya, may pagka-peklat pala yun. Oo, so usually sasabihin natin, sabi ko nga, hanapin yung lumang x-ray, ikumpara. Kung yung difference ng x-ray between 4 to 6 months ay hindi nagbago, ibig sabihin nun, radiologically stable na yon at ang chance na meron siyang active TB ay mababa. So, hindi na siya kailangang gamutin pa. Kasi peklat na siya. So, pwede rin pala yung may peklat ng itong taon, tapos next year na pa-x-ray siya ulit, pareho pa rin yung peklat, negative na yon. Kasi hindi lang dumami. Oo. Pero kunyari, lumiliit. So, alam mo, hindi nagpo-progress, pero lumiliit. Hindi siya radiographically stable, pero lumiliit kasi nagkakaroon ng rearrangement yung collagen fibers natin sa scar formation. Positive din yun? Hindi, negative nga siya up to 6 months. Kaya lang hindi ka mabigyan ng clearance hanggat wala kang supporting evidence na ay nagamot ka dati, kasi mukhang gumagalaw pa yung peklat, no? Hindi natin masabi with definitive decision na ay wala ka na talagang TB. Yes. Swerte talaga tayo, guest natin. Super expert. Ngayon ko lang natutunan yung mga ibang ganito na lumiliit yung plema, lumalaki talaga. Pang doctor itong Facebook Live natin. So, paano naman sa mga OFW, gusto mag-abroad, ang dami-dami, kahit yung mga doctors, di ba? Tayo nagki-clearance, ang hirap-hirap mag-clear. Ano payo sa pasyente at sa mga doktor dito sa mga gusto mag-abroad pero may peklat na nakita? Una sa lahat, sa Middle East, meron tinatawag na Gulf Coast Cooperating Council. Yung mga bansang nasa Middle East, meron silang Accredited Medical Clinics Association. Ang abnormal na x-ray ay isang rason para i-reject ang isang aplikante. So kahit sabihin na natin na ay magaling na yung TB, ay hindi siya active na. Pero dahil abnormal yung x-ray, hindi siya tatanggapin sa Middle East. So nakarinig ako ng ganyang kaso sa isang programa sa radyo at nagtatanong sila, bakit ganun yung ating negative naman ako dati, kinlear ako. Pero nung papunta na akong abroad, hindi na ako kinlear. Kasi yun yung policy ng bansa, no? So basta abnormal ang x-ray, hindi natin pwedeng basta-basta maklear. So, ang adviso na lang natin usually, itry mo sa ibang bansa other than Middle East. So, pwede kang tanggapin sa iba pang Southeast Asian countries, kahit nga sa Canada, UK. Basta, importante, pag sinertify nila na wala kang TB, tatanggapin ka naman. Kasi nga, ang TB ay nagagamot. Pero, doon kasi sa Middle East, meron silang ganong klaseng policy. Tapos naman, ano naman payo, Dr. Morfe, nung mga doctors, lung specialists, para sa mga may spot dati o pag pre-employment, lagyan natin magtatrabaho sa McDo, Jollibee, mga ganyan. O, ano bang mapapayo rin natin sa mga kumpanya at saka employers? Normally kasi nagbibigay, ang hinihingi lang nila is assurance na hindi nakakahawa yung pasyente. So madalas ganun ang sinusulat ko sa clearance ko sa kanila. Kahit may TB na dati, pwede Oo, pa rin. kasi meron tayong batas na nagsasabi na yung Comprehensive Unified Policy of TB in the Philippines, dinidiktahan lahat ng government agencies and about 5 NGOs na nagsasabi na lahat dapat sumunod sa gamutan ng TB. So naglabas ng department order ang DOLE 73-05 na nagsasabi bawal mag-discriminate sa mga taong may TB. In fact, kung nakaranas ka ng ganong klaseng problema na tinanggal ka sa trabaho, pwede mo siyang ireklamo sa DOLE. Tapos noon, sila ang call ng attention ng company kasi bawal yung discrimination. They are mandated. Dapat dalin mo yung pasyente doon sa mga health center kung wala ka ring sariling clinic na nagbibigay ng libreng gamutan para sa mga trabahador mo. Kung leave, you are able to get a leave na 30 days yung una, kung gusto nung pasyente,
Pero pwede siyang i-extend by up to 90 days more. So, a total of 120 days kung talagang may problema. Habang ginagamot sa TB. Oo, lalo na yung mga multi-drug resistant TB. For example, nagkakaroon tayo ng mga ganung kaso na ay, ang tagal-tagal ng gamutan, laging may TB pa rin na mikrobyo sa plema. O kaya yung mga may POTS disease, yung merong TB sa buto, na gusto nung sirohano ay aabot ng mga 18 to 24 months bago tuluyang bigyan ng clearance na pumasok, na stable na yung buto sa likod. So, pwede yun. Irarason lang ng doktor. So, up to 120 days, pwedeng ibigay na paid leave nung Sino magbabayad? Yung employer? So, meron ng SSS, may GSIS, meron ring ECC. Yun yung mandated nung executive order na 187 ata ni dating President Arroyo. So, ngayon, meron tayong bagong batas ulit. Republic Act 10767, sinay naman ni President Aquino na nagsasabing lahat ngayon ng kaso ng TB ay dapat tulungan ng gobyerno, magkaroon ng regional and provincial coordinating committees to organize yung mga multi-sectoral representation sa pag-control ng TB sa kanyang communities, and then reportable ang TB even for both public and private, and then ang FDA minamandato na siguraduhing maayos yung ating mga gamot, and then yung mga Department of Education magturo ng symptom recognition and basic prevention sa mga elementary, secondary, at pati ngayong college, and then sa PIA na sila ay tumulong sa information dissemination tungkol sa TB. Yes. Final tips na lang natin siguro, Dr. Morfe, yung sa gamutan sa TB na kailangan tapusin at marami hindi nga tumatapos ng gamot. I think ilang percentage? Malaki. Actually, ang TB, kapag uminom ka na ng isang buwan, malaki na chance na magiging drug resistant yan pag hindi mo tinapos. So, 21.4% ng retreatment cases according sa drug resistance surveillance noong 2012, survey noong 2012, nagsasabi na multi-drug resistant na sila. At least resistant sa isang drug in about 29%. So, kung isipin mo yon, no, 1 out of 4 or 5 na pasyente ay magkakaroon ng multi-drug resistant TB, nakakatakot yon kasi mas matagalan ng gamutan, mas toxic yung gamutan. So, ang payo talaga is, pag ginamot ka ng doktor, tapusin mo yung gamutan ng walang palya. Kasi kapag nagamot ka, naku, mas malaki yung chance na nagagaling ka na nga, hindi na siya uulit. Less than 2% lang ang chance na multi-drug resistant siya. So, kumbaga, mas madalas gagaling ang pasyente. Ang problema kasi, kasabay nung hindi na siya nakakahawa, yun din yung gumagaling na yung kanyang pakiramdam. Hindi na siya inuubo, tumataba na siya. Pero hindi ibig sabihin na magaling na siya. It takes another 4 to 6 months after nung sinabi kong period 2, yung period 3. Kasi may mga persisters, yung mga intracellular bacilli na papatayin naman ngayon ng rifampicin tsaka INH bago tuluyang mawala yung bakterya sa katawan. So, ang pinaka-importanting gamot at huling-huling tinatanggal in fact is yung rifampicin and INH. Kasi sila yung mga talagang almost subpopulation ng mikrobyo talagang madadali nila. So, mensahe, sundin yung doktor, inumin araw-araw, huwag papalya. Kung may maramdaman man na adverse drug reaction, bumalik sa center, bumalik sa doktor para magawa nila ng paraan. Oo. Bali, yun na nga, sinabi ni Dr. Morfe, pag uminom kayo ng gamot sa TB, hindi nyo tinapos ng 6 na buwan, 1 buwan nyo lang ininom, mas matindi ang balik, parang mas malala pa nga yung sakit kasi 1 month lang na inom, magiging multi-drug resistant, lalakas. So, kailangan ubusin nyo talaga ng 6 na buwan. Meron bang few lang, Dr. Morfe, yung babantayan ng doktor, kailan nang balik na uminom siya ng anti-TB, in 1 month, papacheck ba natin yung liver? Ano bang papacheck?
Ang sabi ng guidelines natin, sa mga may edad na 60 years old above, bago simulan yung gamutan, so dapat siyempre magpapasuri tayo ng SGPT or ALT, tsaka creatinine. Pero kung talagang gusto natin yung complete workup sa mga pribadong pasyente, siyempre alam natin na lahat ng mga gamot, yung rifampicin, INH, pyrazinamide, yan, may liver metabolism yan, streptomycin, ethambutol, sa kidney naman, so yung kidney and liver function test, importante. Yung ethambutol, meron tayong problema sa mata, so papasurin din tayo ng visual acuity and red-green color discrimination kasi mga side effects nila. So, hearing acuity sa nagagamit ng streptomycin. So, yun yung mga binabantayan eventually na sa baseline. Pero thereafter, basta tinitingnan lang natin yung plema at the end of the intensive phase, at the end of the 5th month, and upon treatment completion. Yung mga nagkaroon ng abnormal liver function sa simula, 2 to 4 weeks after introduce yung anti-TB drugs, pwede nating ipaulit. So normally, okay lang yung magpatingin na after 1 month, then thereafter, habang tumatagal, so mas tumatagal din yung interval para masiguro natin na hindi naman araw-araw bumabalik kailangan yung pasyente kasi may trabaho pa yan. So, patient-centered tayo. Kailangan mapunan natin yung pangangailangan nila. And then, sa mga unang konsulta, doon lang tayo mas maalaga. And then later on, okay, maintindihan na natin na pwede na silang pakawalan. Basta tuloy-tuloy lang yung gamutan. Okay, maraming salamat, Dr. Morfe. Ito yung part 1 natin. So, panoorin nyo lang po ulit ang video natin kung gusto nyo maintindihan yung kompletong explanation sa TB with Dr. Jose Hezron Morfe. Salamat.